Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay nakatago sa likod ng pinakamasakit na paalam. Paano kung ang taong pinakawalan mo para sa kanyang pangarap ay ang siya ring tadhana na pilit kang ibinabalik sa kanyang mundo? Humigpit ang kapit ni Hiraya Aguilar sa strap ng kanyang bag habang naglalakad sa pasilyo ng Campo General Makiling. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay parang dagundong sa kanyang dibdib. Ito na iyon, ang interview, na maaaring mag-angat sa kanyang karera. Bilang isang journalist, ang kailangan niya lang gawin ay maging profesional, magtanong ng tama, at huwag na huwag magpapadala sa anumang emosyon. Simple lang naman ang instruction sa kanya. Kapanayamin si Kapitan Dalisay Montenegro tungkol sa bago nitong community outreach program. Isang sundalong may reputasyon ng pagiging magaling, dedikado, at may ginintuang puso. Sa papel, perpekto ang lahat, pero hindi nababanggit sa papel ang mga alaala. Tumigil siya sa tapat ng isang pintong may nakaukit na pangalan, KAPT, Dalisay Montenegro. Dalisay, isang pangalan na 7 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Isang pangalan na kasama ng mga gabing puno ng pangarap, ng mga halakhak sa ilalim ng buwan, at ng isang masakit na paalam sa isang madaling araw na hindi na niya muling binalikan. Kumatok siya ng 3 beses. Ang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Isang boses mula sa loob ang sumagot, "Pasok." Ang boses na iyon, mas malalim na ngayon, mas may autoridad, pero pareho pa ring boses na bumubulong sa kanya noon na siya ang kanyang mundo. Pinihit niya ang seradura at pumasok sa loob. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa bintana. Ang uniforme nitong plansadong-plansado ay nagpapakita ng disiplinang taglay ng isang opisyal. Malapad ang mga balikat nito, mas matipuno kaysa sa huli niyang natatandaan. "Good morning, Captain Montenegro. I'm Hiraya Aguilar from Talavera News Network." Simula niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Dahan-dahan itong lumingon. At sa isang iglap, bumalik ang lahat, ang mga matang iyon, na dati puno ng pagsinta. Ngayon ay puno ng malamig na pagtataka. Ang mga labing dati nagbibigay sa kanya ng matatamis na halik. Ngayon ay isang tuwid na linya na wala ang Dalisay na kilala niya. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero na may pamilyar na mukha. "Miss Aguilar?" sabi nito. Ang bawat pantig ay tila may bigat. Naglakad ito papunta sa kanyang mesa at umupo. Ikinumpas ang kamay sa silyang nasa harapan niya. "Please, have a seat." Umupo si Hiraya. Ipinatong ang kanyang recorder at notebook sa mesa. Nagsimula ang interview. Naging profesional si Hiraya. Nagtanong siya tungkol sa misyon ng programa, sa mga komunidad na kanilang tinutulungan, sa mga hamon na kanilang hinaharap. Sumagot naman si Dalisay ng may kahusayan. Ang mga salita niya ay tumpak at walang bahid ng anumang personal na damdamin. Pero habang nagsasalita ito, hindi maiwasan ni Hiraya na mapansin ang maliliit na bagay. Ang paraan ng pagkumpas ng kamay nito kapag may punto itong idinidiin. Ang bahagyang pagkunot ng noo nito kapag malalim ang iniisip. Mga detalyeng pamilyar sa kanya, mga detalyeng pag-aari ng isang lalaking matagal na niyang iniwan sa nakaraan. "I think that's all the information I need, Captain. Maraming salamat sa oras ninyo," sabi ni Hiraya. Mabilis na isinara ang kanyang notebook. Gusto na niyang tumayo. Gusto na niyang tumakbo palayo sa silid na ito na unti-unting umuubos sa hangin na kanyang nilalanghap. Pinatay niya ang recorder at nagsimulang iligpit ang kanyang mga gamit. "May isa pa akong tanong, Miss Aguilar," biglang sabi ni Dalisay. At sa tono nito, alam ni Hiraya na hindi na ito tungkol sa community outreach program. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin.
Nakatitig ito sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang interview, nakita niya ang kislap ng dating dalisay, ang dalisay na puno ng sakit at pait. Kung papayag ka. Dagdag nito, na tila hinahamon siya. Bilang isang propesyonal, wala siyang magagawa kundi tumango. Ano po iyon, Captain? Sumandal ito sa kanyang silya. Ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo. Ngunit para kay Hiraya, iyon ay isang walang hanggan. Are you happy now, Hiraya? Ang tanong ay parang isang malakas na sampal. Simple lang, pero tumagos iyon hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang recorder ay muntik nang malaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 7 taon ay biglang gumuho. Hindi siya nakasagot. Ano ang sasabihin niya? Na sa bawat araw, iniisip niya kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Na sa bawat pagtitig niya sa 2 pares ng mga mata sa bahay nila, nakikita niya ito. I think that's beyond the scope of this interview, Captain. Pautal-utal niyang sagot. Pilit na ibinabalik ang propesyonal na tono. Mabilis siyang tumayo. Isinukbit ang bag sa kanyang balikat. Salamat muli sa inyong panahon. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Ang puso niya ay kumakarera na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Nang makalabas siya sa pasilyo, sumandal siya sa pader at pumikit, sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Tapos na. Nalagpasan niya. Kailangan na lang niyang umuwi at kalimutan na nangyari ang araw na ito. Ira, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ang boses ng kanyang matalik na kaibigang si Malaya. Napamulat si Hiraya. At ang kaunting ginhawang naramdaman niya ay biglang naglaho, napalitan ng purong takot. Papalapit si Malaya sa kanya, nakangiti. At sa magkabilang gilid nito, hawak-hawak ang kamay, ay ang 2 dahilan kung bakit siya umalis 7 taon na ang nakalipas. Sakto! Tapos ka na ba? Masayang tanong ni Malaya. Ipinasyal ko lang saglit ang mga bata. Sabi nila gusto nilang makita kung saan nagtatrabaho si Mommy. Nakatayo roon ang kanyang kambal. Ang anak niyang babae, si Diwa, ay kumakaway sa kanya nang may matamis na ngiti. At ang anak niyang lalaki, si Sinag, ay seryosong nakatingin sa kanya ang mga mata, ang tindig. Ang paraan ng pagkunot ng noo ay isang maliit na kopya ng lalaking kasalukuyang nasa loob ng opisina. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang pinto ng opisina ni Dalisay ay bahagyang nakaawang pa. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakikita niya ang anino nito na nagsisimulang tumayo. Ang kanyang nakaraan at kasalukuyan ay naglalakad papalapit sa isa't isa at alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Naiwan si Kapitan Dalisay Montenegro na nakatitig sa pintong isinara ni Hiraya sa paglaho ng anino nito. Kasabay na gumuho ang pader ng pagpipigil na itinayo niya sa sarili. Humugot siya ng isang malalim at nanggigigil na hininga. Ang kamay niya, na kanina'y kalmadong nakapatong sa mesa, ay ikinuyom niya ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang mga buko ng kanyang daliri. 7 taon. 7 taon ng mga tanong na walang sagot. 7 taon ng paggising sa umaga na ang unang bumubulaga sa kanya ay ang alaala ng pag-iwan nito. Umalis itong parang bula, walang paalam, walang liham, walang kahit anong paliwanag. Iniwan siyang wasak at nag-iisa. At ngayon, babalik ito na parang walang nangyari. Isang journalist na nagtatanong tungkol sa kanyang trabaho, na tila ba hindi nito dinurog ang puso niya at tinapakan ang lahat ng pangarap na binuo nila. Are you happy now, Hiraya? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang sarili niyang tanong. Gusto niyang malaman, gusto niyang marinig mula mismo sa bibig nito na naging masaya ito matapos siyang iwan. Gusto niyang maramdaman ang sakit para may dahilan siyang tuluyan na itong kamuhian.
Pero ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi saya kundi takot. Tumayo siya at lumapit sa bintana, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Mula roon, tanaw niya ang malawak na grounds ng kampo. Hinanap ng kanyang mga mata ang figura ni Hiraya. At hindi nga siya nabigo. Naglalakad ito papalabas. Pero hindi ito nag-iisa. May kasama itong isa pang babae. At may 2 bata. Napakunot ang noo niya. Nakita niya kung paanong biglang namutla si Hiraya nang makita ang mga kasama nito. Nakita niya ang pagmamadali ng kaibigan nito na hilahin ang mga bata palapit. At doon, sa ilalim ng sikat ng araw, mas naging malinaw ang lahat. Ang isang bata ay babae, masayahin, at tila bibo. Pero ang atensyon niya ay napako sa batang lalaki. Nakatayo lang ito roon, seryoso ang mukha. Ang paraan ng pagtayo ay diretsyo na parang isang maliit na sundalo. May kung anong kumirot sa dibdib ni Dalisay. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maintindihan. Parang nakatingin siya sa isang lumang litrato. Ang hubog ng panga, ang paraan ng pagkakasalubong ng kilay. Ang madilim na mga matang iyon na tila may malalim na iniisip. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Biglang tumakbo papalapit ang batang babae kay Hiraya at niyakap ito sa binti. Mula sa kinatatayuan niya, hindi niya marinig ang lahat, ngunit sapat ang lakas ng hangin para ihatid sa kanya ang isang salita. Isang salita na tumama sa kanya na parang bala ng baril. "Mommy, ang tagal mo po, Mommy." Paulit-ulit na nag-replay ang salitang iyon sa utak ni Dalisay. "Mommy, ina si Hiraya. May mga anak siya." Ang mundo ni Dalisay ay biglang tumigil sa pag-ikot. Nagsimula siyang magbilang sa kanyang isipan. 7 taon. 7 taon siyang nawala. Ang mga bata, mukha silang nasa 6 o 7 taong gulang. Ang pamilyar na pakiramdam. Ang mukha ng batang lalaki. Ang takot sa mga mata ni Hiraya. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Bumubuo ng isang larawan na napakasakit pagmasdan. Isang katotohanang sinampal sa kanya ng buong lakas. Hindi maaari. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw ng ibang sagot. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo at kasabay na kumulo sa galit. Hindi na siya nag-isip pa. Ang profesionalismo, ang ranggo, ang lahat ng pagpipigil ay nawala. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Ang katotohanan. Mabilis siyang lumabas ng kanyang opisina. Hindi niya pinansin ang mga saludo ng mga sundalong nakakasalubong niya. Ang mga mata niya ay nakapako lamang sa isang direksyon, sa direksyon ni Hiraya, na ngayon ay nagmamadaling hilahin ang mga bata palayo. "Hiraya!" Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad at sakit. Napahinto ito. Nanigas sa kinatatayuan. Ang likod ay nakaharap pa rin sa kanya. Nilakihan niya ang kanyang mga hakbang hanggang sa maabutan niya sila. Hinarangan niya ang kanilang daan. Nakita niya ang purong gulat sa mukha ng kaibigan nito at ang pagkalito sa mga mukha ng 2 bata. Ngunit ang mga mata niya ay para lamang kay Hiraya, na ngayon ay nanginginig at namumutla na parang isang multo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng pinaghalong galit at pagmamakaawa. Ang boses niya ay nanginginig. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Hiraya. Anak ko ba sila?" Ang tanong ni Dalisay ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Hiraya. Bawat salita ay tila isang matulis na patalim na sumasaksak sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, gumuho ang mundong maingat niyang binuo sa loob ng 7 taon. "Anak ko ba sila?" Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa pinaghalong sakit at galit. Humihingi ng isang sagot na alam niyang magbabago sa lahat. Nilingon niya si Malaya, na nakatayo roon, gulat at hindi makapagsalita. Ang mga anak niya, si Diwa na may pagtataka sa mukha at si Sinag na may pagsususpecha sa mga mata, ay nakatingin sa kanilang dalawa.
Hindi dito. Hindi sa harap nila. Malaya. Please. Pakiusap ni Hiraya. Ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. Ilayo mo muna sila. Dalian mo. Agad na naintindihan ni Malaya ang sitwasyon. Walang tanong-tanong. Marahan nitong hinila ang dalawang bata. Halika. Sinag, Diwa. Bili tayo ng ice cream doon, sabi nito. Pilit na pinapasigla ang boses habang itinuturo ang isang maliit na tindahan sa di kalayuan. Pero, Mommy, protesta ni Diva. Susunod si Mommy. Sagot ni Malaya. At mabilis silang lumayo. Ngayon, silang dalawa na lang ni Dalisay ang naiwan. Nakatayo sa isang sulok ng kampo. Mga estranghero sa isa't isa, ngunit pinagbigkis ng isang sikretong sumabog na. Sumagot ka, Hiraya. Mariing utos ni Dalisay. Ang bawat salita ay may diin. Huwag mo akong takasan ngayon. Walang natirang lakas si Hiraya para tumakbo. Tumingala siya. Sinalubong ang nagbabaga nitong mga mata. At sa gitna ng mga luhang nagsisimulang mamuo, dahan-dahan siyang tumango. Isang tango lang. Iyon lang ang kinailangan. Nakita niya kung paano nagbago ang mukha ni Dalisay. Ang sakit ay napalitan ng purong galit. Umurong ito ng isang hakbang na tila ba nasusuklam sa kanya. Isang tawang mapait at puno ng pighati ang kumawala sa bibig nito. Kasinungalingan. Bulong nito sa sarili. Bago tumingin ulit sa kanya. Ang buong buhay mo. Ang buong buhay ko. Sa nakalipas na 7 taon. Isang malaking kasinungalingan. Dalisay. Makinig ka. Makinig? Sigaw nito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang kapitan na naglaho. Napalitan ng isang lalaking sugatan. 7 taon? Hiraya, 7 taon akong nagtatanong kung anong mali ang ginawa ko. 7 taon akong sinisisi ang sarili ko. At sa lahat ng panahong iyon, may mga anak pala ako. Mga anak na ipinagkait mo sa akin. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw. Mabuti na lang at walang gaanong tao sa paligid. You robbed me! Dagdag nito. Ang galit ay nag-aapoy. Ninakaw mo sa akin ang pagkakataong makita ang unang hakbang nila. Ang unang salita nila. Ang unang kaarawan nila. Lahat ng iyon. Hiraya, ninakaw mo sa akin. Ginawa ko to para sa'yo. Humihikbing sagot ni Hiraya. Ang mga salita ay halos hindi na mabuo para hindi masira ang pangarap mo. Tumawa ulit si Dalisay. Ngunit ngayon ay wala ng kahit anong saya, puro sakit. Para sa akin, akala mo ba iyan ang gusto ko? Ang magtagumpay sa karera ko habang ang mga anak ko ay lumalaking hindi ako kilala? Anong klase yang pagmamahal, Hiraya? Isang pagmamahal na binuo sa panloloko. Hindi na nakasagot si Hiraya. Ang bawat salita nito ay tumatama. Dahil sa isang parte, alam niyang tama ito. Huminga ng malalim si Dalisay. Sinusubukang kontrolin ang sarili. Nang magsalita itong muli, ang nag-aalab na galit ay napalitan ng isang nakakakilabot na kalamigan. Tinitigan niya si Hiraya na para bang isa siyang kaaway sa gitna ng digmaan. Hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Deklara nito, ang boses ay matigas at pinal. Kukunin ko ang karapatan ko. Kikilalanin ako ng mga anak ko bilang ama nila. Gagawin ko ang lahat, Hiraya. Lahat. Tumalikot ito, handa nang umalis, napuno ng panik si Hiraya. Dalisay, mag-usap tayo. Pakiusap. Huminto ito ngunit hindi lumingon. Ang likod nito ay isang matigas na pader na hindi na niya kayang tibagin. Tapos na tayong mag-usap. Sabi nito, ang boses ay walang kabuhay-buhay. This is not over. Magkita tayo sa korte. At sa mga salitang iyon, naglakad ito palayo. Iniwan si Hiray na nakatayo roon, nanlalamig, nanginginig, at durog na durog. Ang sikretong iningatan niya ng 7 taon ay hindi lang nabunyag. Ito ay sumabog. At ngayon, ang mga pira-piraso ng kanyang buhay
ay nagbabantang sirain ang lahat, lalo na ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang biyahe ni Dalisay pauwi ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga imahe. Ang mga ilaw trapiko ay nagiging pula at berde. Ang mga busina ng sasakyan ay humahalo sa ingay ng kanyang isipan, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Hiraya habang tumatango. Ang mukha ng dalawang batang hindi niya alam na umiiral sa mundo. Anak ko ba sila? Oo. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa 7 taon ng kawalan ng kasagutan. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Bawat kilometrong tinatahak niya palayo sa kampo ay parang 1 kilometrong paglayo sa bahagi ng kanyang sarili na hindi niya alam na nawawala pala. Pagdating niya sa mansyon ng mga Montenegro, ipinarada niya ang sasakyan ng padabog. Ang galit ay kumukulo pa rin sa kanyang sistema. Naghahanap ng mapagbubuntunan. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang bigat ng kanyang mga hakbang ay umalingamngaw sa malawak na sala. Dalisay? Maaga kayata, ang boses ng kanyang ina, si Corazon Montenegro, ay sumalubong sa kanya. Nakaupo ito sa isa sa mga eleganteng sofa, nagbabasa ng isang magazine. Ang itsura ay kasing kalmado ng isang lawa na walang alon. Ang imahe ng perpektong ina, ang balwarte ng kanilang pamilya. We need to talk, sabi ni Dalisay. Ang boses ay magaspang. Napansin ni Corazon ang tensyon sa kanyang anak. Hindi ito tungkol sa kampo, ma, sagot ni Dalisay. Umupo sa silyang nasa tapat nito. It's about Hiraya. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Corazon. Ang ngiti sa mga labi nito ay naglaho. Ang babaeng iyon? Anong tungkol sa kanya? Akala ko ba tapos na kayo? Nagkita kami kanina. Siya ang inassign na mag-interview sa akin. Isang malaking koinsidensya. Sarkastikong sabi ni Corazon. O baka naman sinadya niya para muli kang guluhin. Hindi pinansin ni Dalisay ang komento. Tinitigan niya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong bahid ng pagkukunwari. She has kids, ma. 2. Kambal. Itinaas ni Corazon ang kanyang kilay na tila walang interes. And, anong kinalaman natin dyan? Mabuti naman pala at nagkapamilya na siya. Siguro ay dapat ka na ring maghanap ng para sa'yo. Huminga ng malalim si Dalisay. Anak ko sila, ma. Ang katahimikan sa sala ay biglang naging mabigat. Ang mga mata ni Corazon ay lumaki sa gulat. At sa 1 segundo, nakita ni Dalisay ang isang emosyong hindi niya inaasahan takot. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng galit. Ano? Sigurado ka ba dyan? Baka naman pinaglalaruan ka lang ng babaeng iyon. Alam niyang isa ka ng matagumpay na opisyal. Isang Montenegro. Siyempre, gagawin niya ang lahat para makabalik sa'yo. Kahit pa gumamit ng mga bata. 6 na taong gulang sila, ma. Mag-7 na, sabi ni Dalisay. Ang boses niya ay naging isang bulong. The math, it adds up. Tumayo si Corazon. Naglakad-lakad sa harap niya. Ang mga kamay ay nagkuyom. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Isang manggagamit. Itinago niya ang mga bata sa'yo sa loob ng maraming taon. At ngayong maginhawa na ang buhay niya, bigla siyang lilitaw. Para ano? Para humingi ng pera? Para sirain ang reputasyon mo? Ang bawat salita ni Corazon ay parang gasolinang ibinubuhos sa apoy ng galit ni Dalisay. Ang kanyang sariling pagdududa at sakit ay binibigyan ng boses ng kanyang ina. Hindi ko alam, ma. Hindi ko na alam. Halos pabulong na sabi ni Dalisay, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang alam ko lang, niloko niya ako. Lumapit si Corazon sa kanya. Marahang hinaplos ang kanyang likod. Ang mga kamay nito ay malambot. Ngunit ang mga salita ay matigas. Sinabi ko na sa'yo noon, anak. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Isang hamak na manunulat na walang maipagmamalaki.
She was beneath you. Beneath us. Ang sakit, Ma. Ang sakit-sakit isipin na may mga anak ako na hindi ko man lang nakasama. Shh! Nandito ako, anak, alo nito. Hindi natin hahayaang magtagumpay siya sa kanyang mga plano. Kung gusto niyang lumaban, bibigyan natin siya ng laban na hinding-hindi niya malilimutan. Itinaas ni Dalisay ang kanyang ulo. Ang mga mata ay puno ng determinasyon na ngayon ay nababahira na ng poot. Ano ang gagawin natin? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Corazon. Simple lang. Kukunin natin ang mga bata. Sila ay mga Montenegro. Dugo at laman mo. Karapatan mong alagaan sila. Palakihin sila sa paraang nararapat. Malayo sa isang inang sinungaling. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang pangako ng paghihiganti para kay Dalisay. Iyon ay isang anyo ng hustisya. Sa sandaling iyon, hindi niya nakikita ang manipulasyon. Ang nakikita niya lang ay isang kakampi. Nang gabing iyon, matapos umakyat si Dalisay sa kanyang silid para harapin ang sarili niyang mga demonyo, naiwan si Corazon sa sala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay mabilis na nagdial ng isang numero. Hello? Attorney Robles? Yes, Mrs. Montenegro. What can I do for you? Sagot ng boses sa kabilang linya. Nakatitig si Corazon sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. I have a job for you. Sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. It involves a certain Hiraya Aguilar. I want full custody of my grandchildren. Make her life a living hell. Ilang araw pagkatapos ng paghaharap nila sa kampo, isang opisyal na sulat ang dumating sa maliit na apartment ni Hiraya. Galing ito sa isang kilalang law firm at ang laman ay isang formal na petisyon mula kay Kapitan Dalisay Montenegro para sa joint custody at visitation rights sa kanilang mga anak, sina Sinag at Diwa Aguilar. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang binabasa ang bawat legal na terminong nakasulat. Joint custody, visitation rights, mga salitang gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan nila. Mga salitang nagbabadya ng isang mahabang laban na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang unang opisyal na pagbisita ay itinakda sa isang pampublikong parke makalipas ang isang linggo. Sinunod ni Hiraya ang payo ng kanyang libreng legal aid. Maging sibilisado. Huwag magpakita ng galit. Isipin ang kapakanan ng mga bata. Sa araw na iyon, dinala ni Hiraya ang kambal sa parke. Habang naglalakad sila, pilit niyang ipinapaliwanag sa dalawa ang sitwasyon sa paraang maiintindihan nila. May bisita tayo ngayon, mga anak. Simula niya. Pinipilit na maging masaya ang kanyang tono. Isa siyang kaibigan ni Mommy. Sino po, Mommy? Tanong ni Diwa. Ang mga mata ay kumikinang sa pag-usisa. Si Sinag, sa kabilang banda, ay tahimik lang. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Hiraya. Parang alam na nito na mayroong mali. Ang pangalan niya ay Tito Dalisay. Sabi ni Hiraya. At ang pagbigkas pa lang sa pangalang iyon ay parang isang tinik sa kanyang lalamunan. Mula sa di kalayuan, natanaw na nila si Dalisay. Nakatayo ito sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong malayo sa imahe ng striktong kapitan na huli niyang nakita. May dala itong dalawang malalaking paper bag na mukhang puno ng mga laruan. Nang makita sila nito, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at lumuhod para maging kapantay ng mga bata. Hello! Bati nito. Ang boses ay marahan. Ako si Tito Dalisay. Si Diwa, na laging palakaibigan, ay ngumiti pabalik. Hello po! Ako po si Diwa. Ngunit si Sinag ay nagtago sa likod ni Hiraya. Ang mga mata ay maingat na sinusuri ang estranghero sa kanilang harapan.
Sinubukang abutin ni Dalisay ang laman ng kanyang mga dala. May isang manika para kay Diwa at isang robot na laruan para kay Sinag. Mga mamahaling laruan na alam ni Hiraya na hindi niya kayang bilhin para sa inyo. Alok ni Dalisay. Kinuha ni Diwa ang manika ng may kagalakan. Wow! Thank you po, Tito. Si Sinag naman ay hindi gumalaw. Tumingin lang siya sa robot, tapos sa kanyang ina, na tila humihingi ng permiso. Tumango si Hiraya at saka lamang kinuha ni Sinag ang laruan, ngunit walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Habang naglalaro si Diwa kasama ang bago nitong manika, sinubukan ni Dalisay na kausapin si Sinag. Gusto mo ba ng mga robot? Tanong nito. Tumango lang si Sinag. Alam mo, noong bata ako, paborito ko rin yan. Kwento ni Dalisay. Nanatiling tahimik ang bata. Naupo si Hiraya sa isang bench sa di kalayuan. Pinapanood ang eksena na parang isang manonood sa isang dula na hindi niya isinulat. Ang puso niya ay pinipiga. Nakikita niya ang pagsisikap ni Dalisay. Ngunit nakikita rin niya ang pader na nakapalibot sa kanyang anak na lalaki. Biglang tumakbo papalapit si Diwa kay Dalisay. Itinuro nito ang isang lumang litrato sa wallet ni Hiraya na naiwan nitong bukas sa bench. Isang litratong kupas na ng mag-asawang Dalisay at Hiraya noong mga panahong mas simple pa ang lahat. Tito, tingnan niyo po, sabi ni Diwa na may inosenteng ngiti. Bakit po kamukha niyo si Kuya Sinag sa litrato? Natigilan si Dalisay. Tumingin siya sa litrato, tapos kay Sinag at pabalik kay Hiraya. Ang lahat ng emosyon, pagsisisi, galit, pangungulila ay bumalik sa kanyang mga mata. Bago pa man makasagot si Dalisay, mabilis na lumapit si Sinag. Kinuha nito ang kamay ng kapatid at marahang hinila palayo kay Dalisay. Tumayo ito sa pagitan nila, isang maliit na bantay na nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Tumingin si Sinag ng diretso kay Dalisay. Ang mga mata nitong bata ay puno ng determinasyon ng isang matanda. Huwag kang lalapit sa mami namin, sabi nito. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa sikmura para kay Dalisay. At para kay Hiraya, iyon ay isang paalala na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa kanilang dalawa, kundi tungkol sa mga pusong inosente na nadadamay sa kanilang gulo. Kinabukasan, habang hinahanda ni Hiraya ang almusal, isang tawag ang kanyang natanggap, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Hiraya Aguilar? Ang boses sa kabilang linya ay malamig, formal, at pamilyar sa isang paraan na nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Kilala niya ang boses na iyon. Ang boses na naging dahilan ng kanyang pagtakbo 7 taon na ang nakalipas. Nanigas si Hiraya, ang hawak na sandok ay muntik nang mabitawan. Sino to? Isang mahinang tawa ang narinig niya, isang tawang walang kagalakan. This is Corazon Montenegro. We need to talk. Ang boses ni Corazon Montenegro ay parang isang multo mula sa nakaraan, bumubulong ng mga alaala na pilit ng ibinaon ni Hiraya sa limot. Ang bawat pantig ay may dalang lamig na tumagos hanggang sa kanyang mga buto. We need to talk. Hindi iyon isang pakiusap, kundi isang utos. Alam ni Hiraya na wala siyang pagpipilian. Ang pagtanggi ay magpapalala lamang sa sitwasyon. Saan po at kailan? Sagot ni Hiraya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses kahit pa ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na. Nagtakda sila ng lugar at oras. Isang mamahaling restaurant sa sentro ng Talavera City. Isang lugar na alam ni Hiraya na hindi niya kailanman pupuntahan kung hindi dahil sa pagkakataong ito. Isang lugar na malinaw na ipinapakita ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Pagdating ni Hiraya sa restaurant, nadatnan niya si Corazon na nakaupo na sa isang mesa. Sa pinakasulok na bahagi, tila isang reyna sa kanyang trono. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw.
Sa paglapit ni Hiraya na nakasuot lamang ng simpleng blusa at pantalon, naramdaman niya ang lahat ng tingin ng mga tao sa paligid. "Maupo ka, Hiraya," sabi ni Corazon. Hindi man lang nag-abalang tumayo o ngumiti. Ang tono nito ay parang nakikipag-usap sa isang katulong. Umupo si Hiraya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napakabigat. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa." Simula ni Corazon, inilapag ang kanyang tasa ng tsaa. "Alam kong nakita mo na ang anak ko." Ang paraan ng pagbigkas nito sa salitang bata ay puno ng pagkasuklam. "Mga apo niyo po sila." Mahinang pagtatama ni Hiraya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Corazon. "Huwag kang mag-ilusyon, Hija. Ang pagiging apo sa isang Montenegro ay hindi basta-basta nakukuha sa dugo. Ito ay isang karangalan, isang bagay na hindi mo kailanman naunawaan." Kinuha ni Corazon ang kanyang mamahaling handbag at may inilabas mula roon, isang sobre. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa papunta kay Hiraya. "Ano po ito?" tanong ni Hiraya. Bagamat mayroon na siyang ideya. "Isang solusyon," sabi ni Corazon. "Isang paraan para maayos na natin ito nang walang gulo." Para sa kapakanan ng lahat, nag-aalangang binuksan ni Hiraya ang sobre. Sa loob, nakita niya ang isang tseke. Ang nakasulat na halaga ay sapat na para bumili siya ng sarili niyang bahay, magsimula ng negosyo, at hindi na magtrabaho pa sa buong buhay niya. "Ganyan ka na ba kadesperada?" tanong ni Corazon. Ang boses ay puno ng pang-iinsulto. "Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa sarili mo at sa mga anak mo para ipagbili sila?" Napakuyom ang mga palad ni Hiraya. "Ano po ang gusto ninyong mangyari? Simple lang," sabi ni Corazon. Sumandal sa kanyang upuan. "Gawin mo ang ginawa mo 7 taon na ang nakalipas. Umalis ka. Maglaho kang parang bula. Iwanan mo ang mga bata sa amin. Palalakihin namin sila bilang isang tunay na Montenegro. Bibigyan namin sila ng buhay na hindi mo kailanman maibibigay. At ikaw, kunin mo ang pera at magsimula ka ng bagong buhay. Malayo sa amin." Ang bawat salita ni Corazon ay parang lason. Naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na takot na naramdaman niya 7 taon na ang nakalipas. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, walang kapangyarihan at nag-iisa. Pero may nagbago. 7 taon na ang lumipas. Hindi na siya ang parehong babae na kayang-kayang takutin at paalisin. Isa na siyang ina. At ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay mas malakas kaysa sa kahit anong takot. Tinitigan ni Hiraya si Corazon at sa unang pagkakataon, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Nakita niya ang isang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Corazon, ngunit hindi niya itinago ang tseke. Sa halip, sa harap mismo ng nagtatakang mga mata ni Corazon, dahan-dahan niya itong pinunit. Punit sa gitna, punit ulit, at muli hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinagsak niya ang mga piraso ng papel sa mesa. Noon, nagsimula si Hiraya. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit puno ng determinasyon. "Natakot ako sa inyo. Naniwala ako na ginagawa ko ang tama para kay Dalisay. Naniwala ako na ang pag-alis ko ang pinakamagandang sakripisyo." Huminga siya ng malalim. "Ngayon, ina na ako. At ang mga anak ko ay hindi mga bagay na pwedeng bilhin o ipagbili. Hindi ko sila iiwan. Hinding-hindi, tapang-tapangan ka na ngayon." Nanlilisik ang mga matang sabi ni Corazon. "Hindi po ito tapang. Ito po ay pagmamahal ng isang ina," sagot ni Hiraya. "Lalaban ako para sa mga anak ko. Kahit pa ang kalabanin ko ay kayo," tumayo si Hiraya. "Salamat po sa alok ninyo, Ginang Montenegro. Pero mas gugustuhin ko pang mabuhay sa kahirapan kasama ang mga anak ko kaysa mabuhay sa yaman na wala sila." Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. "You will regret this," pahabol na sigaw ni Corazon.
Sapat lang ang lakas para marinig niya. Hindi lumingon si Hiraya. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad palabas ng restaurant. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, hindi na sa takot, kundi sa isang bagong tuklas na tapang. Alam niyang sinimulan niya ang isang digmaan na hindi niya alam kung paano ipapanalo. Ngunit sa paglabas niya sa ilalim ng sikat ng araw, isang bagay ang sigurado, hinding-hindi na siya muling tatakbo. Kinagabihan nang dumating si Hiraya sa kanyang apartment, pagod ngunit may determinasyon, isang puting papel ang nakadikit sa kanyang pinto. Isang notice, isang eviction notice. Ang may-ari ng apartment ay biglaang tinatapos ang kanilang kontrata dahil daw sa personal na mga kadahilanan. Napasandal si Hiraya sa pinto. Ang mga binti ay biglang nanghina. Ang digmaan ay nagsimula na nga. At si Corazon Montenegro ay hindi nag-aaksaya ng oras. Ang balita tungkol sa biglaang pagpapaalis kay Hiraya sa kanyang apartment ay mabilis na nakarating kay Dalisay. Isang maikling text message mula kay Malaya, puno ng galit at pag-aalala, ang nagsilbing mitsa. Pinapalayas si Hira sa apartment niya. Walang malinaw na dahilan. Alam kong may kinalaman ang pamilya mo rito, Dalisay. Ayusin mo to. Binasa ni Dalisay ang text ng paulit-ulit. Ang unang reaksyon niya ay pagtatanggol sa kanyang ina. Imposible. Hindi gagawin ni Corazon ang isang bagay na napakababa. Ngunit habang tumatagal, isang malamig na pagdududa ang gumapang sa kanyang sistema. Naalala niya ang determinasyon sa mukha ng kanyang ina nang sabihin nitong bibigyan natin siya ng laban na hinding-hindi niya malilimutan. Ito na ba iyon? Ang simula ng laban? Ang galit niya kay Hiraya ay muling umusbong. Para sa kanya, ito ang patunay. Patunay na desperada na si Hiraya. Patunay na tama ang kanyang ina na baka pera lang ang habol nito. Ang pagpapaalis sa apartment ay isang senyales na hirap na ito sa buhay at ang paglabas ng mga bata ay ang huli nitong baraha. Ngunit kasabay ng galit, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na nagtatanong, paano kung hindi? Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang briefing sa kampo, isang staff sergeant ang pumasok at sinabing pinapatawag siya ni General Reyes, ang kanilang commanding officer. Bihira itong mangyari ng walang abiso. May halong kaba? Nagtungo si Dalisay sa opisina ng general. Sir, pinapatawag niyo raw po ako, sabi ni Dalisay pagkatapos sumaludo. Si General Reyes ay isang matandang lalaki na malapit nang magretiro. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karunungan at karanasan. Kilala niya si Dalisay mula pa noong ito'y isang tenyente. Siya ang nagsilbing mentor nito. Umupo ka, Kapitan, sabi ng general. Ang boses ay kalmado. Hindi ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa iyo. Napakunot ang noo ni Dalisay. Nakarating sa akin ang balita. Pagpapatuloy ng general tungkol kay Miss Aguilar at sa mga anak mo. Natigilan si Dalisay. Sir, I can explain. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Putol ng general. Sa katunayan, ako ang may dapat ipaliwanag sa iyo. Itinuro ng general ang isang upuan. Umupo si Dalisay. Ang isip ay puno ng pagkalito. Bago ko sabihin ang lahat, sabi ng general, sabihin mo muna sa akin, ano ang nararamdaman mo ngayon, Dalisay? Bilang isang ama? Bilang isang lalaki? Nagalit po ako, sir. Pakiramdam ko, niloko niya ako. Ipinagkait niya sa akin ang mga anak ko. Aminado ni Dalisay. Naiintindihan ko, sabi ni General Reyes. Ang galit ay isang normal na reaksyon, ngunit ang galit ay nakakabulag. Hindi ka makakapag-isip ng tama kung puro galit ang nasa puso mo. Tumayo ang general at lumapit sa isang filing cabinet. May kinuha itong isang manipis na folder. Ang pangalan ni Dalisay ay nakasulat doon. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Dalisay.
Alam mo ba, Dalisay, sabi ng general, na ang interview ninyo ni Miss Aguilar ay hindi isang koinsidensya? Napaangat ng tingin si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ano po ang ibig niyong sabihin, sir? Ako ang nag-ayos noon, pag-amin ng general. Ako ang humiling sa Talavera News na ipadala ang pinakamagaling nilang baguhang reporter. At nang makita ko ang pangalan ni Hiraya Aguilar sa listahan, alam kong tadhana na iyon. Hindi makapaniwala si Dalisay. Bakit niyo po ginawa iyon, sir? Dahil nakita ko ang isang magaling na sundalo na minumulto ng kanyang nakaraan sa loob ng 7 taon. Dalisay, nakita kong nagtatrabaho ka ng walang kapaguran. Nakuha mo lahat ng promotion. Naging isa ka sa pinakamagagaling. Pero nakita ko rin ang lungkot sa iyong mga mata. May kulang sa'yo. I gave you a chance to face your past. Now, I'm asking you to face it with an open mind, not just with a soldier's pride. Ibinukas ng general ang folder. Nasa loob noon ang mga lumang dokumento ni Dalisay. Hindi ako nakikialam sa personal mong buhay, pero may isang bagay na bumabagabag sa akin noon pa man. Itinuro niya ang isang dokumento. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa promotion mo pagkatapos niyang umalis. Kinuha ni Dalisay ang papel. Iyon ang mga dokumento para sa kanyang promotion bilang First Lieutenant. Naalala niya ang panahong iyon. May isang mas senior na opisyal na dapat kukuha ng posisyon. Ngunit bigla itong umatras. Dahil doon, napabilis ang kanyang pag-angat. Itinuring niya iyong swerte. Ang opisyal na iyon, sabi ni General Reyes, ay biglang nag-file ng leave at humingi ng transfer. Ang dahilan, personal family matters. Isang bagay na hindi ka panipaniwala para sa isang taong napaka-ambisyoso. Tinitigan ni Dalisay ang petsa. Ang pag-atras ng opisyal ay nangyari 2 araw. Pagkatapos ng biglaang pag-alis ni Hiraya, isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Dalisay. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magbago ng ayos sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang bagong larawan na hindi niya gustong makita. Lumabas si Dalisay mula sa opisina ni General Reyes, nalutang ang isipan. Ang mga salita ng general ay umuulit-ulit sa kanyang ulo na parang sirang plaka. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa promotion mo pagkatapos niyang umalis. Isang swerte. Iyon ang inakala niya noon. Ngunit ngayon, ang swerteng iyon ay nababahira na ng isang malagim na pagdududa. Sa halip na bumalik sa kanyang trabaho, nagpaalam si Dalisay na mayroon siyang personal emergency. Nagmaneho siya ng walang tiyak na direksyon. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. Sinubukan niyang alalahanin ang lahat ng detalye mula sa panahong iyon. Ang pag-alis ni Hiraya, ang biglaang pagbubukas ng oportunidad sa kanyang karera, ang walang sawang suporta at pag-asikaso ng kanyang ina. Kanyang ina. Napahampas si Dalisay sa manibela. Hindi. Imposible. Mahal siya ng kanyang ina. Gagawin nito ang lahat para sa kanya. Ngunit hanggang saan ang lahat na iyon? Ibinili ko niya ang sasakyan at nagtungo sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan, ang dating apartment building kung saan sila unang nagkakilala ni Hiraya. Doon, mayroon siyang isang matandang kaibigan, si Mang Tony, ang security guard ng gusali, na naging parang ama-amahan na rin niya noon. Nadatnan niya si Mang Tony sa kanyang pwesto. Nagkakape. Agad siyang nakilala nito. "Kapitan! Dalisay, ikaw na ba yan?" Masayang bati ng matanda. "Abay, ang tagal mong hindi nagpakita rito." "Mang Tony, kumusta na po?" sabi ni Dalisay. Sinubukang ngumiti. "May itatanong lang po sana ako. Kung natatandaan niyo pa." "Tungkol saan, iho?" "Tungkol po kay Hiraya. Noong araw na umalis siya, mayroon po ba kayong napansin na kakaiba?" Napakunot ang noo ni Mang Tony. Sinubukang alalahanin ang nakaraan. "Matagal na iyon, iho. Pero
Oo, mayroon nga. Nakinig ng mabuti si Dalisay. Ang natatandaan ko, bago siya umalis, may isang babaeng bumisita sa kanya. Sosyal, maganda, nakakotse. Kwento ni Mang Tony. Hindi ko narinig ang pinag-usapan nila. Pero pagkaalis ng babae, nakita ko si Hiraya sa may hagdanan. Umiiyak. Basang-basa ang mukha sa luha. Kinabukasan, wala na siya. Kinuha na ang lahat ng gamit niya. Ang babae po. Ano pong itsura niya? Tanong ni Dalisay. Kahit pa alam na niya ang sagot. Matangkad, maputi, mukhang mayaman. Parang, teka, sabi ni Mang Tony. Kamukha niya yung nanay mo, iho. Yung laging naghahatid sa'yo ng pagkain dito noon. Ang bawat salita ni Mang Tony ay isang kumpirmasyon. Isang pako na ibinabaon sa puso ni Dalisay. Ang pagdududa niya ay hindi na lang pagdududa. Ito ay nagkakaroon na ng anyo ng isang masakit na katotohanan. Nagpasalamat siya kay Mang Tony at umalis. Habang nagmamaneho pa uwi, ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Kailangan niya ng pruweba, isang bagay na hindi maitatanggi. Pagdating niya sa bahay, wala ang kanyang ina. Iyon ang pagkakataon niya. Nagtungo siya sa library ng kanilang bahay, kung saan itinatago ni Corazon ang lahat ng mahahalagang dokumento. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon na itinatago nito ang lahat ng bank statements at financial records bilang alaala ng kanilang pinaghirapan. Nagsimula siyang maghalungkat. Mga folder na may label ng taon, 2017, 2016, 2015. Naroon ang taon kung kailan umalis si Hiraya. Binuklat niya ang mga pahina ng bank statements. Tiningnan niya ang mga transaksyon, mga bayarin, mga investment, mga withdrawal. At doon, sa isang page na may petsang isang araw, pagkatapos umalis ni Hiraya, isang transaksyon ang kumuha ng kanyang pansin. Isang malaking cash withdrawal. Hindi tseke. Hindi bank transfer. Cash. Isang halaga na napakalaki para kunin ng basta-basta. Isang halaga na hindi maipaliwanag. Isang halaga na sapat para bayaran ang isang tao para manahimik o para bayaran ang isang opisyal para umalis sa pwesto nito. Tinitigan ni Dalisay ang mga numero sa papel at ang lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso ay gumuho. Ang swerte niya ay hindi swerte. Ito ay binili. Ang kanyang karera ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan at sakripisyo ng babaeng pinakamamahal niya. Ang kanyang ina, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo, ang nag-orkestra ng lahat. Siya ang naghiwalay sa kanila. Siya ang dahilan kung bakit lumaki ang kanyang mga anak na wala siya. Ang papel sa kanyang kamay ay naging napakabigat. Ang galit niya kay Hiraya ay biglang naglaho. Napalitan ng isang napakalalim na pagsisisi at isang bagong uri ng galit, isang galit na nakadirekta sa sarili niyang ina. Hawak-hawak pa rin ni Dalisay ang bank statement nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ng kanyang ina sa garahe. Bumalik na ito. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay kumulo. Hindi na siya makapaghintay. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ngayon na. Inabangan niya ito sa may hagdanan. Pagpasok ni Corazon sa bahay, dala-dala ang ilang shopping bags at may ngiti sa mga labi. Agad itong naglaho nang makita ang anyo ng kanyang anak. Ang mukha ni Dalisay ay isang maskara ng bagyo kalmado sa labas, ngunit nagngangalit sa loob. Dalisay, anak, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Corazon. Ang pag-aalala ay halata sa kanyang boses. Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip, dahan-ahan niyang itinaas ang papel na hawak niya. Tumingin si Corazon sa papel. Nakita niya ang petsa, ang halaga. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala.
Sa isang saglit, ang postura niyang laging perpekto ay gumuho. Ngunit mabilis niya itong naibalik. Iyan? Matagal na iyan. Isang investment na hindi natuloy. Sagot nito, pilit na pinapakalma ang boses. Huwag na tayong maglokohan, ma, sabi ni Dalisay. Ang bawat salita ay mabigat at may diin. Ang perang ito, kang saan ito napunta? Ibinigay mo ba ito sa opisyal na dapat kukuha ng pwesto ko? O ibinigay mo ba ito kay Hiraya para umalis siya? Ang paggamit niya ng O ay isang patibong at nahulog dito si Corazon. Hindi ko siya binayaran para umalis. Mabilis na pagtatanggol ni Corazon. Tinakot ko lang siya. Sinabi ko sa kanya na kung hindi siya aalis, sisirain ko ang karera mo. Nagagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para manatili kang isang tenyente habang buhay. Ang pag-amin ay lumabas ng walang preno. At sa mga salitang iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Dalisay ay naputol. Totoo nga, totoo ang lahat. At ang pera? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay halos isang pabulong na puno ng sakit. Ginamit ko iyon para siguraduhing aatras ang karibal mo sa pwesto. Sigaw ni Corazon. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng nawala. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. Nakita ko kung paano kanya ginagawang mahina. Nakita kong kinalimutan mo ang mga pangarap mo dahil sa kanya. Ang pangarap ko? Tumawang mapait si Dalisay. Ang pangarap ko? Ma, ay kasama siya. Ang pangarap ko ay magkaroon ng pamilya kasama siya. Isang pangarap na sisira sa'yo. Ganti ni Corazon. Hindi siya nababagay sa pamilyang ito. At ngayon, babalik siya. Kasama ng mga bastardo, huwag mong tatawaging ganyan ang MGA anak ko. Ang sigaw ni Dalisay ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Isang sigaw na puno ng 7 taon ng naipong sakit at galit. Napaurong si Corazon, gulat sa tindi ng reaksyon ng anak. Ginawa ko ang lahat dahil mahal kita, Dalisay. Umiiyak na sabi ni Corazon. Hindi! Umiling si Dalisay. Ang mga luha ay nagsisimula na ring tumulo sa kanyang mga mata. Hindi pagmamahal yan, ma. Pagiging makasarili yan. Ginawa mo to para sa sarili mo, para sa pangalan ng pamilya, para sa pride mo. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo kami. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Dalisay. Ang galit niya sa kanyang ina ay kasinlaki ng pagsisisi niya sa sarili. Pagsisisi dahil naging bulag siya. Pagsisisi dahil hinusgahan niya si Hiraya nang hindi alam ang buong katotohanan. Kailangan niyang makita si Hiraya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang ayusin ang lahat ng nasira. Tumalikod si Dalisay. Saan ka pupunta? Humahabol na tanong ni Corazon. Sa pamilya ko, sagot ni Dalisay nang hindi lumilingon. Nagmamadali siyang lumabas, sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang isip niya ay iisa lang ang tinatakbo. Hiraya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang nagmamaneho siya. Ang bawat metro na kanyang tinatahak ay isang metrong paglayo sa kasinungalingan at isang metrong paglapit sa katotohanan. Dumating siya sa tapat ng apartment building kung saan siya pinapalayas. Gabi na, madilim. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan, tumakbo sa pasilyo, hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang silid na walang laman. Ang mga kasangkapan ay wala na. Ang mga kurtina ay tinanggal na. Ang mga pader ay hubad, maliban sa mga bakas kung saan dating nakasabit ang mga litrato. Ang apartment ay walang buhay, maliban sa alingaw-ngaw ng mga alaalang hindi na maibabalik. Nawala na sila. Umalis na si Hiraya. Umalis na ang kanyang mga anak. Nanghina ang mga tuhod ni Dalisay.
Napaluhod siya sa gitna ng walang lamang sala. Ang pakiramdam ng pagkawala ay 10 beses na mas matindi kaysa noong unang beses siyang iniwan. Dahil ngayon, alam na niya kung bakit at alam niyang kasalanan niya ang lahat. Habang nakaluhod siya roon, sa gitna ng kanyang kalungkutan, napansin ng kanyang kamay ang isang bagay sa sahig. Sa ilalim ng isang sinag ng ilaw mula sa bintana, isang maliit na piraso ng papel. Kinuha niya ito. Isa itong litrato, kupas, lukot, at may mga tupi sa gilid. Ang litrato nilang dalawa ni Hiraya, noong mga panahong masaya pa sila, noong mga panahong puno pa sila ng pangarap. Ang litratong inakala niyang matagal nang nawala, itinago pala nito. Sa loob ng 7 taon, itinago nito ang isang piraso ng kanilang nakaraan. Niyakap ni Dalisay ang litrato at sa gitna ng isang silid na walang laman, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Lahat ay nawala. Nasa loob ng isang maingay at magulong bus terminal si Hiraya. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng diesel at alikabok. Sa kanyang tabi, si Diwa ay tulog na sa balikat niya, habang si Sinag naman ay tahimik na nakaupo, nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga taong nagmamadaling humabol sa kani-kanilang mga biyahe. Papatakas. Ito na naman siya. Tumatakas. Pagkatapos ng eviction notice, alam ni Hiraya na simula pa lang iyon, hindi titigil si Corazon hanggat hindi niya nakukuha ang gusto nito. Sa tulong ni Malaya, naipagbili niya ang iilang gamit na may halaga at naimpake ang natitira pa nilang buhay sa 2 malaking maleta. Ang plano? Pumunta sa isang malayong probinsya kung saan may kamag-anak si Malaya. Isang lugar kung saan umaasa siyang hindi na sila muling matatagpuan. Pero habang papalapit ang oras ng biyahe nila, isang pamilyar na pagod ang bumalot sa kanya. Pagod na siyang tumakbo, pagod na siyang magtago, pagod na siyang mag-isa. Mommy, ang mahinang boses ni Sinag, ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Bakit po anak? Tumingin si Sinag sa kanya. Ang mga mata nitong bata ay puno ng isang pangunawa na hindi nababagay sa kanyang edad. Mommy, bakit po tayo aalis ulit? Ayoko na pong tumakbo. Ang simpleng tanong na iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Hiraya. Maging ang anak niya ay nararamdaman na ito, ang walang katapusang pagtakbo. Bago pa man siya makasagot, isang anino ang tumama sa kanila. Napatingala siya. Nakatayo sa harap niya si Malaya. Hingal na hingal at may bakas ng panik sa mukha. Hira! Mabuti na lang naabutan ko kayo, sabi nito. Malaya? Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Hiraya. Pinuntahan ako ni Dalisay. Mabilis na sabi ni Malaya. Hira, alam na niya. Alam na niya ang lahat. Ang tungkol sa nanay niya. Ang ginawa nito 7 taon na ang nakalipas. Hinahanap ka niya. Mukha siyang desperado. Mukhang nagsisisi. Natigilan si Hiraya. Alam na niya? Paano? Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang galit, ang sakit, ang pagmamahal, lahat ay naghalo-halo. Kasabay nito, ang bus na kanilang sasakyan ay umandar na ang makina, isang malakas na ugong na hudyat ng pag-alis. Ang konduktor ay nagsimula ng sumigaw. Larga na! Biyaheng Bicol, larga na! Napatayo si Hiraya. Gulo ang isipan. Ano ang gagawin niya? Sasakay at magpapatuloy sa pagtakas? O mananatili at haharapin ang isang nakaraang bigla-bigla na lang bumalik? Tumigil ka na sa pagtakbo, Hira. Pakiusap ni Malaya. Hinawakan ang kanyang mga braso. Harapin mo na, para sa mga anak mo, para sa sarili mo. Tumingin si Hiraya sa kanyang mga anak. Kay Diwa na mahimbing na natutulog at kay Sinag na nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang desisyon. Ayaw na niyang tumakbo.
Ngunit natatakot siya. Ang pinto ng bus ay nagsimulang sumara. Pinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. Handa ng humakbang. Hindi sigurado kung saan papunta sa bus o palayo rito. Sa gitna ng ingay ng terminal, sa gitna ng sigawan ng mga dispatcher at ugong ng mga makina, isang boses ang nanaig sa lahat. Isang boses na desperado, basag, at puno ng pagsisisi. Isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan, Hiraya. Napamulat si Hiraya. Ang lahat ng tao sa paligid ay tila naglaho. Nakita niya siya. Si Dalisay, nakatayo sa entrance ng terminal. Ang dibdib ay umaakyat baba sa pagod. Ang uniforme ay gusot. At ang mga mata ay namumula at nakapako sa kanya. "Huwag kang umalis!" Ang sigaw nito ay hindi lang isang pakiusap. Ito ay isang pagsusumamo, isang pag-amin ng pagkatalo, isang paghingi ng kapatawaran. Ang bus ay nagsimula ng umusad ng dahan-dahan. Ang konduktor ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Ang buong mundo ni Hiraya ay huminto sa sandaling iyon. Sa isang banda ay ang bus isang simbolo ng pagtakas at ng isang buhay na pamilyar na sa kanya. Sa kabilang banda ay si Dalisay isang simbolo ng nakaraan, ng sakit ngunit marahil, isang simbolo rin ng isang bagong simula. Ang pagtigil ni Hiraya ay sapat na senyales para kay Dalisay. Kumaripas siya ng takbo. Hindi inalintana ang mga taong kanyang nababangga. Ang tanging mahalaga ay marating niya si Hiraya. Bago pa man tuluyang makalayo ang bus, huminto siya sa harap nito. Hingal na hingal. Ang puso niya ay tila sasabog sa kanyang dibdib. Sa likod ni Hiraya, dumaan ang bus. Humaharurot palayo, dala ang isang buhay ng pagtakas na hindi na nito pinili. Ang ingay ng terminal ay tila nabingi sa kanilang dalawa. Ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kani-kanilang mga puso at ang bigat ng mga salitang kailangan nilang bitawan. "Huwag kang umalis," ulit ni Dalisay. Ang boses niya ay basag at nanginginig. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. "Pakiusap." "Wag na ulit." Hindi itinaboy ni Hiraya ang kanyang kamay. Sa halip, tinitigan niya lamang ito. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong ng 1,000 katanungan na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. "Alam ko na," sabi ni Dalisay. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Alam ko na ang lahat. Ang tungkol kay Mama. Ang ginawa niya. Ang ginawa niya sa atin." Doon, sa gitna ng magulong bus terminal, gumuho ang lahat ng natitirang pagpipigil ni Hiraya. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay bumuhos na parang isang sirang dam. "Pinrotektahan lang kita," humihikbing sabi ni Hiraya. "Ang pangarap mo, ayokong masira iyon dahil sa akin. Iyon lang ang alam kong paraan. Sana hindi mo ginawa." Malungkot na sagot ni Dalisay. Hinigpitan ang hawak sa kamay nito. "Sana hinayaan mo akong lumaban. Sana hinayaan mo akong lumaban para sa atin." Hinaplos niya ang pisngi ni Hiraya. Pinupunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. "Patawarin mo ako, Hira. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako dahil hinusgahan kita. Dahil hindi kita pinaniwalaan." Ang mga salitang iyon, ang pag-amin na iyon, ang siyang hinihintay ni Hiraya sa loob ng 7 taon. Ang sakit na kinimkim niya ay unti-unting napapalitan ng isang pakiramdam ng kaluwagan. Ngayon, pagpapatuloy ni Dalisay, "Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong itama ang lahat." Dahan-dahan siyang lumingon sa 2 bata na tahimik na nanonood sa kanila. Gising na si Diwa at kapwa sila ni Sinag ay may pagkalito sa kanilang mga mata. Lumuhod si Dalisay sa harap nila. Ang kanyang mga mata ay kapantay na ng sa kanila. Ang isang matapang na kapitan ng militar ay nagpakumbaba sa harap ng kanyang mga anak. "Sinag, Diwa," simula niya.
ang boses ay nanginginig pa rin. Alam kong nalilito kayo at alam kong matagal akong nawala. Patawarin ninyo ako. Tumingin siya sa kanilang mga mata. Ang kanyang puso ay hayag na hayag. Hindi na ako aalis. Hindi na ulit. Ako ang papa ninyo. Ang salitang papa ay lumabas sa kanyang bibig sa unang pagkakataon at iyon ay parang isang musika sa kanyang pandinig. Si Diwa, na laging bukas ang puso, ay ngumiti. Ngunit si Sinag ay nanatiling seryoso. Tumingin ito kay Dalisay. Tapos sa kanyang umiiyak na ina, lumapit ito kay Hiraya at niyakap ang binti nito. Tumayo si Dalisay. Hinarap niyang muli si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Alam kong hindi madali. Alam kong marami tayong kailangang ayusin. Pero handa akong gawin ang lahat. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Hiraya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap niya. Bigyan mo kami ng pagkakataong maging isang pamilya. Hindi na kailangan ni Hiraya ng mahabang pag-iisip. Ang sagot ay nasa puso na niya noon pa man. Sa gitna ng lahat ng sakit at paghihirap, ang pagmamahal niya para kay Dalisay ay hindi kailanman nawala. Ito ay nagtago lamang. Naghihintay ng tamang pagkakataon para muling sumibol. Dahan-dahan, tumango si Hiraya. At sa pagtangong iyon, isang 7 taong bigat ang nawala sa kanilang mga balikat. Hinila siya ni Dalisay papalapit at niyakap siya ng mahigpit, isang yakap na nagsasabing sa wakas, umuwi ka na, 6 na buwan. Iyon ang nakalipas mula ng gabing iyon sa bus terminal. Ngayon, sa halip na amoy ng diesel at alikabok, ang nilalanghap ni Hiraya ay ang malinis at maalat na hangin ng dagat. Sa halip na ingay ng mga busina at sigawan, ang naririnig niya ay ang payapang hampas ng mga alon sa dalampasigan at ang masayang halakhak ng kanyang mga anak. Nakatayo siya sa buhanginan. Ang kanyang mga paa ay nilalaro ng papalapit na tubig. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinapanood niya ang 3 pinakamahahalagang tao sa kanyang buhay. Ganto, Sinag, sabi ni Dalisay, nakaluhod sa buhangin para maging kapantay ng kanilang anak na lalaki. Ang kamay mo, diretso lang. Ang mga daliri, magkakadikit. Tapos, idikit mo sa gilid ng kilay mo. Ganyan, isang matikas na saludo. Ginaya ni Sinag ang kanyang ama. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at sumaludo. Medyo tagilid, medyo hindi perpekto, ngunit puno ng paghanga para sa lalaking nasa harap niya. "Yes, sir," sabi nito, at pagkatapos ay humalakhak. Ginulo ni Dalisay ang buhok ng bata. "Good job, soldier." Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang pader sa pagitan ni Dalisay at Sinag ay matagal nang gumuho. Unti-unti, sa pamamagitan ng walang katapusang pasensya at pagmamahal ni Dalisay, natutunan ni Sinag na magtiwala, natutunan niyang mayroon na siyang ama. Sa kabilang banda, si Diwa ay abala sa paggawa ng isang sandcastle, tinutulungan ni Hiraya. Maya-maya'y lumapit si Dalisay at naupo sa tabi niya. Sa likod ni Diwa, walang salita, ipinatong niya ang kanyang braso sa balikat ni Hiraya, isang simpleng gesto na nagsasabi ng lahat. Sumandal si Hiraya sa kanya, ninamnam ang init at seguridad na dulot ng kanyang presensya. Hindi naging madali ang nakalipas na 6 na buwan. Maraming pag-uusap, maraming luhang pumatak, maraming sugat na kinailangang gamutin. Naalala niya ang araw na hinarap ni Dalisay si Corazon. Ang pagtayo nito sa kanyang ina, hindi bilang isang galit na anak, kundi bilang isang desididong ama at asawa. Sinabi nito kay Corazon na si Hiraya at ang mga bata ang kanyang pamilya, at kung hindi nito iyon kayang tanggapin, siya ang lalayo. Mula noon, hindi na sila ginambala ni Corazon. Isang malamig na katahimikan ang namagitan sa mag-ina. Isang sugat na alam ni Hiraya ay mangangailangan pa ng mahabang panahon para maghilom. Pero sa unang pagkakataon,
Pinili ni Dalisay ang sarili niyang pamilya at iyon ang pinakamahalaga. Mommy, basahan mo ako ng story, sabi ni Diwa humihila sa damit niya. Kinuha ni Hiraya ang isang maliit na libro mula sa kanilang bag at nagsimulang magbasa. Habang nagbabasa siya, ang boses niya ay kalmado. Ang mga salita ay dumadaloy na parang musika. Naramdaman niya ang paghalik ni Dalisay sa kanyang buhok at ang pagpisil nito sa kanyang balikat. Ito na iyon, ang buhay na pinangarap niya. Ang pamilyang inakala niyang nawala na sa kanya magpakailanman. Nang matapos ang kwento, ang araw ay papalubog na, nagpipinta ng kahel at rosas na kulay sa kalangitan. Tumayo ang kambal at nagsimulang magtakbuhan sa dalampasigan. Hinahabol ang paurong na mga alon. Biglang huminto si Diwa at lumingon sa kanila. Ang kanyang maliit na mukha ay nagliliwanag sa purong kagalakan. "Papa, habulin mo kami!" sigaw nito. At ang salitang papa ay lumabas ng napakatamis at natural. Tumingin si Dalisay kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng isang pagmamahal na mas malalim at mas matatag kaysa dati. Isang ngiti ang kanilang pinagsaluhan, isang ngiti ng pasasalamat, ng kapatawaran at ng pangako. Tumango si Hiraya. Tumayo silang dalawa, magkahawak kamay, at sabay na tumakbo. Hinabol nila ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa himig ng karagatan. Hindi na sila tumatakas mula sa nakaraan. Sila ngayon ay tumatakbo patungo sa kanilang kinabukasan, patungo sa simula ng kanilang pangarap, ang simula ng kanilang Hiraya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Hiraya at Dalisay. Naway napulutan ninyo ng aral ang kanilang paglalakbay. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsuko, kundi paglaban, pagpapatawad, at pagharap sa bukas ng magkasama. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Ano po kayang klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.